Sa kwento nating ito, muling nabuhay ang takot ng isang tao mula sa kanyang kabataan nang bumalik siya sa kanilang probinsya at marinig ang nakakakilabot na tunog ng tiktik. Ang mga kwento ng kanyang lola ay tila nagiging totoo at ang kanyang kinatatakutan ay nagpakita sa pinaka-nakakatakot na paraan. Sa gitna ng dilim ng gabi, makikita niya ang tiktik na may pakpak at mahahabang dila. Dinidilaan ang sugat sa leeg ng kanyang lola. Paano niya haharapin ang nilalang na ito at paano niya mapapatunayan sa iba na hindi siya ang may sala sa pagkamatay ng kanyang lola? Noong bata pa ako, takot na takot talaga ako sa tiktik. Lagi kasi akong kinukwentuhan ng lola ko tungkol sa tiktik na nakikita niya raw sa amin. Kahit minsan, naisip ko rin kung totoo ba talaga yon or kwento-kwento lang. Minsan daw ay nakakaharap pa niya ito. Siyempre, naniwala naman ako. Hindi naman ako magdududa sa lola ko. Nung tumanda na ako, nag-aral sa Maynila at nagtrabaho. Parang nakalimutan ko na yung takot ko sa tiktik. Naisip ko na baka gawa-gawa lang ni lola yung mga kwento niya noon para hindi ako magpagabi sa labas. Pero isang beses na umuwi ako sa amin sa probinsya ay bumalik yung takot ko. Galing ako noon sa Maynila. Nagbakasyon ako sa amin para makapagpahinga. Alam naman natin na napakaingay sa Maynila. Kaya yung unang gabi ko sa amin ay talagang nakaka-refresh. Tahimik yung gabi pero may kakaibang lamig na bumabalot. Naririnig ko lang yung huni ng mga kuliglig at yung ihip ng hangin sa mga puno pero para bang may ibang presensyang nagmamasid. Tapos biglang may narinig ako na ikikikik. Parang biglang bumalik lahat ng takot ko sa tiktik. Yung puso ko bumilis ang tibok at para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Kwento kasi ni lola, yun daw ikikikik na tunog ay yung tiktik. Kapag daw malakas yung tunog, ibig sabihin ay malayo pa yung tiktik. Pero kapag mahina na, ibig sabihin ay malapit na ito. Kinabukasan ay naalala ko pa rin yung tunog na narinig ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o totoo. Parang ang hirap paniwalaan. Pero naalala ko yung mga kwento ni lola na may tiktik sa amin. Parang may bahagi sa akin na gustong maniwala, pero may parte rin na nagsasabing, imposible. Nakaramdam ako ng takot, kaya para maibsan yun ay lumabas ako para maglakad-lakad sa hardin. Habang naglalakad ako ay narinig ko ulit yung ikikikik. Malayo pa yon pero naisip ko yung sabi ni lola na kapag mahina na yung tunog ay ibig sabihin ay malapit na yung tiktik. Tumakbo ako papasok ng bahay, nagtago ako sa ilalim ng kama. Doon ko naalala yung mga kwento ni lola. Naalala ko na takot pala ako noon sa tiktik, kaya siguro ay nagawa kong magtago sa ilalim ng kama. Nung medyo kumalma na ako ay naisip ko na maglibang na lang sa lumang bodega. Pumasok ako doon at naghalungkat ng mga lumang gamit. Nakita ko yung isang kahon na puno ng mga drawing ko nung bata pa ako. Hindi ko alam na tinago pala ni mama yung mga drawing ko. Magaling ako mag-drawing pero hindi ko alam na sa murang edad ay magaling na pala ako. Karamihan sa mga drawing ko ay mga tiktik. May mga pakpak yung tiktik sa drawing ko. Mahahaba yung mga braso at may mahahabang dila. Nakakatakot yung itsura ng mga tiktik na na-drawing ko. Naalala ko na naman yung mga kwento ni lola. Naalala ko rin na may isang beses na nakita ko yung tiktik na kinukwento ni lola. Nakita ko yung anino nito na may pakpak sa ibabaw ng lumang balon. Doon nagsimula yung takot ko sa tiktik. Hindi ko lang siguro matanggap na totoo ang tiktik. Kaya nung tumanda ako ay naisip ko na gawa-gawa lang ni lola yung mga kwento niya. Pero ngayon, naalala ko na naman ang lahat. Nung gabing yon, nagpunta ako sa bahay ng tito ko. Siya kasi yung nagsabi sa akin noon na nakaharap niya yung tiktik. Sabi niya, may mga bitag siyang inilagay sa buong bahay nila. Pero hindi naman daw sila nakahuli ng tiktik. Nagpatulong ako sa kanya na maglagay ng mga bitag sa bahay namin. Sabi ko, narinig ko yung ikikikik. Alam ko na hindi ako nagkamali ng dinig. Nung sumunod na gabi, nagising ako dahil sa mahina na ikikikik.
Sabi ko sa sarili ko, malapit na yung tiktik. Kaya bumangon ako. Lalabanan ko sana yung tiktik. Pero paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Lola na nakahandusay sa sahig. Yung mga mata niya dilat na dilat at may sugat siya sa liig na parang kinagat ng aso. Sobrang nakakakilabot yung itsura niya, parang nasa bangungot ako. Pero naalala ko yung tiktik. Nagtago ako sa likod ng pinto. Nakita ko yung tiktik. Nakaluhod ito sa tabi ni Lola at tinidilaan yung sugat sa leeg. May pakpak yung tiktik, mahahabang braso at mahahabang dila. Katulad ng mga na-drawing ko nung bata pa ako. Tumakbo ako palabas, kumuha ako ng asin at rosaryo. Pagbalik ko sa loob ng bahay, sinigawan ko yung tiktik. Binato ko ito ng asin. Napasigaw yung tiktik. Tumakbo ito palabas. Hinabol ko sana pero naalala ko si Lola. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko siya. Umiiyak ako habang sinasabi na lalabanan ko yung tiktik. Pero kinabukasan, nakita ako ng mga tao na yakap-yakap si Lola. Wala na yung sugat sa leeg niya. Wala rin akong nakita na tiktik. Ako tuloy ang pinagtsismisan sa barangay. Sabi nila, ako raw ang pumatay kay Lola. Ako raw ang kumagat sa leeg niya. Nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Hindi na ako lumabas. Parang wala na akong mukhang maiharap sa mga tao. Pakiramdam ko, lahat sila ako ang sinisisi. Sobrang lungkot at takot ang bumalot sa akin. Alam ko na hindi ako ang pumatay kay Lola. Pero wala akong ebidensya na hindi ako. Yung kwento ko ay naging babala sa mga tao. Lagi nilang sinasabi sa mga anak nila na kapag narinig yung ikikikik ay magtago sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga taon, tumanda na ako. Namatay na rin yung mga magulang ko. Ako na lang ang natira sa amin. Nagdesisyon ako na doon na lang tumira sa Maynila. Naghanap ako ng maliit na apartment. Doon ako tumira mag-isa. Hindi ko na pinuntahan yung bahay namin sa probinsya. Hindi ko na rin pinuntahan yung lumang bahay namin sa barangay. Takot ako na maalala yung mga nangyari noon. Pero kahit anong iwas ko, ay nananaginip pa rin ako ng masamang panaginip. Lagi kong naririnig yung ikikikik, parang hindi na ito mawawala sa isip ko. Yung takot, para bang hindi na ako bibitawan. Lagi kong nakikita yung tiktik na may pakpak at mahahabang braso at dila. Lagi kong nakikita si Lola na dinidilaan ng tiktik. Alam ko na kahit anong iwas ko ay hindi ako makakatakas sa tiktik. Sa kwento natin ngayon, natutunan natin na ang mga takot mula sa ating kabataan ay maaaring bumalik at magdala ng mas matinding bangungot. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita. At tandaan, kapag narinig mo ang ikikikik, magtago ka na.